Gemini, ito na yung reading mo for this week. June 17 to 23 tayo, ano? Pero lahat naman ng reading ko dito, Gemini, timeless, kahit lumipas yung petsa na sinabi ko. Okay? Kunin muna natin overall energy mo. Spiritual teacher, you are being guided to step into your role as a spiritual teacher. Wow. Parang this is a calling. Malalim yung card mo, Gemini. Tinatawagan ka ng divine. Nagampanan mo itong role na to para makatulong ka sa iba, maging spiritual teacher ka. Well, hindi lahat makaka-relate dito, ah. Huwag nang mag-react dyan yung mga makukulit, no? So, kung ito ay nafe-feel mo, tumutugma siya sa'yo, maaaring ikaw talaga tong specific person para sa'yo tong reading na to. Kasi merong ditong divine calling eh. Ayan no, you are being guided to step into your role as a spiritual teacher. Kung paano ka man makakapagbahagi ng iyong light sa ibang tao as a teacher. Okay? Specific spiritual teacher yan. Okay? Hindi lahat makaka-resonate dyan. Malalim na purpose yan. Bokasyon yan. Check natin, ano naman ang overall energy mo, ikaw, this week. Ooh. May ending for you, Gemini. Meron something ditong hindi mo mapipigilan, magtatapos. Huwag niyong isipin, guys, to may matsuchugi lagi, ah. Para kasing death card to. So, ibig lang sabihin nito, meron ng something sa'yo na mamamatay. Ibig sabihin dun sa mamamatay na yon, something na nababaguhin mo. Papalitan na ng bago, i-end mo na. Ito ay transformation sa sarili mo. Malalim to. Feeling ko to, talaga, parang dumadaan ka sa isa-isang spiritual leveling up or journeying, Gemini, this week. Specific this week. Doon siguro ma-activate yan. Okay? This is something na hindi mo mapipigilan eh. No? Talagang mangyayari at mangyayari yan. Spiritual awakening, leveling up, transformation yan. Ano naman pagdating sa financial at career mo or career? Success! Kung ano man itong gagawin mo related sa trabaho, negosyo mo, kaperahan, o baka may mga kausap ka, ka-deal ka, project, malaking project sa company ninyo. Merong success, may achievement this week, ano? So, kung negosyo, yan, patok yung negosyo mo this week, successful yung launch ng business mo, or kung ano man yan, yung sales mo, clients, no? Basta kung ano naman yung gagawin mo, magta-triumph ka dyan, mag-i-excel ka. Sa bahay naman, family. Wow, may relaxing dito. Bonding, relaxing. So, ito ay simply time with your family, loved ones. May enjoy niya yung bawat isa, makakapag-relax kayo. Wow, halimbawa, magpapamassage kayo, spa. O baka yung basta ipapamper niyo yung sarili ninyo. Magi-indulge lang kayo, kakain kayo sa labas, magpapamassage, magre-relax, magpapasalon, whatever, mag-shopping, no? Yan. Any kind ng activity wherein kasama mo yung pwede nga actually sa bahay kahit di kayo lumabas, no? Baka mag-chillax lang kayo sa bahay, order kayo ng makakain nyo dyan, tapos magpapamasahe kayo. Ewan ko kung may mga masahista kayo dyan. Basta meron lang ditong parang pagre-relax sa bahay. Okay? Nag-ano ka lang dyan, anong tawag nila dun?
naglulugaw-lugaw ka sa bahay, no? Para lang makapag-relax, o, 'di ba? Tapos, love life mo. Oops, mukhang may nag-aaway dito at mukhang merong dalawang partido dito na nag-aagawan. Oh. Uy, may mga nakakahiyang eksena rito like parang may mag-aaway na mag-asawa, magjowa, tapos naririnig ng kapitbahay nyo, tapos may mga chismoso, chismosa, may mga nakikurious, may mga nakikisawsaw. Okay? So, may mga nakakahiyang moments dito dahil lang grabe kayo sigurong mag-away. Or parang may some kind of scandal eh. Kasi parang may tatlo. Merong parang nag-aagawan dito sa isang lalaki or nag-aagawan sa isang babae. Tapos ang daming mga meron, chismoso, baka kasi may nag-iskandalo dyan, yung isa na nag-aaway baka ikaw yung pinag-aagawan. Hindi ko alam. Or baka may halimbawa, mag-asawa kayo, tapos hindi ka sundo yung in-law. Tapos nag-away yung biyenan, or yung basta nag-away yung in-law, tsaka yung asawa, tapos yung mga kapitbahay, chismoso-chismosa, no, nag-uusi doon sa bakuran ninyo, sa inyo, yan. Okay, may mga ganyang nakakahiyang eksena. Sa area ng unexpected, wow, nakikita ko marireach mo yung goal mo this week. Ayan, specific goal. Kung ano man tong goal mo na to, goal mo sa sarili mo, goal mo sa relationship, sa career, sa negosyo mo. Kung ano man yung goal na yan, maano mo yan, marireach mo yan. O halimbawa, ano ka sa sales, may quota, ganyan. Pwedeng ma-reach mo yung quota mo, hindi may inaasahan. Or yung parang pumalo ng matindi yung sales mo, hindi mo inaasahan na kikita ng malaki sa isang araw na napakyaw yung mga paninda mo, yung mga ganun. So, ang ganda ng mga energies mo dyan, Gemini. Kung may kayo sa numbers, kunin nyo na lang yung mga numbers dito sa cards. 20, 79, 19, 47, 33, 81, 26. Bahala na kayo dyan. Pasok man yan sa loto, hindi. Ewan ko. Sa kung ano yung number dito, yun lang i-share ko sa inyo. Huwag na kayong umangal dyan. Check pa natin yung tarot cards mo. Yung mga binibigay ko numbers sa inyo, yung lumilitaw sa cards. Kasi wala na akong time mag-isip ng mga numbers. Wow, may spark this week. Ano to? Romantic spark ba yan? May matinding passion, curiosity, may matinding inspirasyon. No, ibig sabihin lang neto, very inspired ka this week. O, pwedeng meron kang something na sisimulan, no? And you are very excited pagdating dyan sa bagay na yan na gagawin mo, sisimulan mo. May Pisces energy dito. Pwede rin may earth sign. Okay. Uy, may mga emotions, tears. Oo, baka baka meron something na mangyayari na makakapag-trigger ng emotions mo this week, Gemini. Tearjerker. Hindi ko alam eh. May emotions dito, may mga luha na tumutulo. Baka may something na nakakalungkot para sa'yo. Pero meron ding something exciting, no? Ganadong-ganado ka. Nakikita ko mukhang maganda yung panimula mo rito, kung ano man yan. Etong sadness na to, feeling ko lang dun sa relationship siguro. Kasi parang may nag-aaway dun eh. May nakakahiya, may scandal. Oo. Merong person dito na hindi siya sincere sa'yo. Pwedeng pangakuan ka niya, pero ma-disappoint ka sa huli.
Oo, yun lang napipil ko dito. A person na hindi niya tutuparin yung pangako niya or hindi siya talaga truthful, pwedeng pinaasa ka lang, binobola ka lang. So, pwedeng yun yung magiging cause ng emotions mo or disappointment or sadness. Meron talagang pag-aaway. May pag-aaway. Kaya siguro may ma-hurt na feelings dito, pwedeng ikaw yun. Pwedeng matinding away to pwedeng maging violent, pwedeng maging to the point na magkaroon ng disconnection or hiwalayan. May dalawang person dito, yung isa mas bata. Oo, yung isa mas matured, may edad. May panggulat to, unexpected dito. Gemini, this week ko naman to, may some kind of, pag nakita natin yung tower, parang to some kind of upheaval. Aberya, sabihin na natin. Ito parang ito. Hindi rin mapipigilan to Sabi ko parang may mag-e-end, may mababago. Shift. Matinding shift yan, matinding transformation yan. Ito rin, transformation to So, may mga changes this week. It could be na merong mga change of plans, di mo inaasa, may mga hassle, aberya na susulpot na lang out of nowhere. Problems out of nowhere, no? May ganun. So, pretty unstable this week. By the way, nakikita ko with the King of Coins Oo. Kasi ang daming mga changes, ang daming unexpected Ba't ko sinasabi? Unstable. Pati yung mga taong nakakadeal mo, unstable, unreliable. Knight of Cups baliktad, King of Coins baliktad. Okay. Pwedeng may loss or defeat dito. Ayan, loss to Loss to. May mawawala, may mag-e-end. Ito rin ganun. Magta-triumph ka sa ibang bagay, pero dun sa ibang, ewan ko kung ano man ito. For sure, sa career, financial mo, diba? Yun yung inassure ko sa'yo. Pero ito pwedeng, baka sa pag-ibig to or sa ibang bagay. Or pwedeng empty victory to kasi 5 of Swords. Kasi yun sa 5 of Swords, it could be na ikaw yung victorious, ikaw yung defeated. Pwedeng nanalo ka pero empty victory, masaya ka ba? Diba? Parang ganun yung dating nun So it could be an empty victory. Nanalo ka nga sa argumento, nanalo ka sa etc. etc. pero hindi ka naman masaya. Parang ganun. Okay, meron something na matutupad, mako-complete, ma-achieve. Magiging very happy ka dito or proud with the 9 of Cups, kung ano man yan. Okay? Check na natin yung pinaka-closing message for you. Gemini, ito yung nahugot natin. Surrender fear. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Ito yung mga self-limiting beliefs mo, paranoia mo, fears mo, Gemini. Ayan, anxiety mo. Stay in the moment. Focus on solutions and celebrate every baby step forward. Okay, palakasin mo yung loob mo. Think positive, Gemini. Don't let these negative thoughts, emotions, or negative people, negative energies around you affect you the way you think. Okay? So, continue to move forward. And forget all the negativity. Surrender mo yung fear mo. So, yan yung mga messages for you, Gemini. Sana makatulong sa reading. Take care. God bless, babush. Don't forget to subscribe, like, follow. Patap na rin yung bell icon.